Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:02. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tukang marahay na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyanda sa Lado Nacional. 204 bangkay na recover gikan sa nagbagsak na eroplano duman sa nasyon ka na India. Low pressure area dagos ng naging bagyo. Pinangaranan na si Auring. Puwersa Armada kan Pilipinas pinagtawanin onraan na bagong patrol biser na BRP Raha Suliman sa parte mismo kan Ulsan. Sasatuya pa nga pamayukan na mga barata sa Lado Nacional Pilipinas burado na sa listahan kan mga high risk money laundering kan EU. Mga eksperto sa LIA kinalampag na Senado na idagos na ang impeachment trial laban kay BP Sara Duterte. PFA pinag-giromdom ang kontribusyon kan Pilipinas sa pagpapasunod kan international law. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa Lado Nacional, Speaker Romualdez asinman Senate President Escudero nag-uulay na. Yan ang mga headlines kan mga bareta. Ang mga detalye sa tiyan pagkatapos po nin pagirumdum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon ah. Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka, paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo, paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ang atugang liwat marhay na aga po sa Indokabos, ako po si Junel Cuba. Sa detalyes na kitakan sa tuyang mga barata sa Lado Nacional, pinangapudan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang paglaban sa fake news. Salang impormasyon asin mayo ninda katuturanda asin ni puro kaputikan ninuliman kan totoong ining salot sa parte mismo kan sa tuyang independensya. Ang pahayag kan na Presidente, kasunod naman kan selebrasyon kan ika-127 Independence Day, kasud ma kung sa ina anda mismo nga independensya na tinatamasa ngunyan ka na mga Pilipino bunga naman kan sakripisyo ka na mga bayani. Ninuli kaniya sigun sa presidente na si Bongbong Marcos, kinakaipuan lang na padagos na ipaglaban ana sa tuyang kalayaan maski nga ni sa tao man ka na mga angat na inaatubang kan Pilipinas sa presenteng sitwasyon o panahon. Ipinagpayag ni Presidente Marcos na sa irarum kan bagong Pilipinas malaya asin day maikukonsidera na kasaklan o
kasalan ana pagpapahayag sa laog mismo kan na diretso kan sa runga kritisismo. Katunayan ini pa ana nagbubuhay na nagduduhol kan demokrasya sa laog mismo kan nasyon Pilipinas. Ang problema lang siguna sa presidente kakambal ka na nasambit ng kalayaan sa pagpapaluwas nin mga impormasyon ang pagkuriyat kan mga fake news asin man sa lang mga impormasyon. Kon hihilingon subot ang nangyari sa bilog na kinaban ana paglakop kan salang impormasyon na nakakaapekto sa pamumuhay kan sarong individual asin man kultura, sharing man values na kung sain pinagkakaputan ka nasyon kinawanduon kan presidente na nakakamundo subot na igwan ng mga Pilipino na ipinipirit ang salang pagtubod para man sa interes kaniba asin baro o bako sa parte kan kapakanan kan mga Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal. Si Senate President Chis Escudero asin House Speaker Martin Romualdez nagkaulay na sa partibismo kana ginigibong Ben di Honyor duman sa palasyo kan Malacañang. Ana pagkailingan kan duwang lider sa partibismo kan Kongreso sarong aldaw matapos man nagtao kaniya kan sa indang mga pahayag ang duwang opisyal kasumpay kan issue kan impeachment laban man ki BP Sara sa lado ni Speaker Romualdez. Sinabi kaniya na nakakaandala ang ginibukan Senate Impeachment Court sa pag-remand o ibalik sa Kamara ang article of impeachment. Sa iba pa niya itong detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal padagos man o sa iba pa nga detalyes kan mga barata kitangunyan sa lado nasyonal. Nagsumiti na nin motion for clarification sa Senate on Impeachment Court ana House kung sa inda digdiya ana prosecutor panel kasumpay man kanda remand kana Senado na ibalika sa House Representative an article of impeachment. Kadakol na mga miyembros kana Kongreso ana nagpayag na sala ana sambit na nga lakdang na ni Chis Escudero nin huli tadigdi nagpapailing sanan na subota igwanin pinagpapanigan ana nasambit na nga opisyal asin na balak na ibasura ana partibismo kana nasambit na nga impeachment complaint ngunya na 19th Congress. Dinuli man kana sinasabi nga halipot na panahon sa pagdangog kana nasambit na nga kaso. Sa iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, arestado ana abuton sa 619 individual mantang nasa 640 illegal na badil ang na-recover sa laog kan 5 bulan na operasyon kan pulisya sa manlain-lain na parte kan lugar kan Central Luzon kabali na digdi na probinsya. Sa report kan Central Luzon Police Director Brigadier General Jen Pardo ikinasaan na wala toong operasyon kana mga paraka puon paman kan pizza 10 kan bulan kan Enero sagud na nga pizza 11 kan bulan kan Hunyo. Sa report na kumpiska na abuton sa 640 ni na mga lain-lain na klase nin badil mantang nadakop na abuton sa 619 na mga individual na sangkot sa mga kasong pagbalga sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act asin iba pang batas kasumpay man kan illegal na badil.
Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nagpayag nin pagduda si Vice President Sara Duterte kasumpay kan naging resulta kanday pa sa nanaloy na midterm eleksyon sa naging pahayag kan Vice Presidente sa pagselebrar kan aldaw kan katalingkasan o ana Independence Day. Sinabi ni VP Sara na ana mga kandidato gikan sa sendang senatorial slate arog ninda JB Villanueva, Henlo Jr., Jimmy Bundok asinman Richard Mata dapat nanggana sa pagkasenador. Ang pahayag ni Sara digdi konsulta siya kan information technology expert managudman sa pagsasagibo kan sala lang na mga pools pinagpahig kanina question kan unnamed expert nasambit na nga resulta. Kaya pinagiing kaminar kani ang PDP laban na questionon ko na paano isinagibo ang proseso kan birilangan. Ibinase ni BP Sara sa iyang obserbasyon sa 2022 eleksyon. Siring man nangyari sa indang kapangganahan sinda sa OFW vote na absentee voting gabus digdi maka ulay kana nasambit ng mismong Vice Presidente gabus subuot iniya kuminugos sa saya asin na pinagadukan. Sinabi na dadarahon ana nasambit ng kodigo Boat Street asin 10 ana sa indang mga senador kaya digdi nagtutubod siya na sinasabing gana ana mga senador na yaon sa indang kakampi. Hanggang ngunyan, mayo pa man ni napayag ang Commission on Election sa aligasyon na ini ni VP Sara. Si VP Sara day panapug o day panauulian sa nakakatapos pa sa naman na eleksyon. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, hagad ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang gradual return kan rice import tariff rate gikan man sa presenting 15% sa 35%. Ninoli ang bigla na paglangkaw pwede subot magpaluya sa paglapigot na ibaba ang presyo kan produkto nga bagas. Sinabi ni Chu Laurel sa iyang testimonya sa House of Representatives na murang pagkain super committee hearing kan nakalis na aldaw kan na Miyerkules. Pinagrekomenda kaniya sa Tariff Commission na ana mga paglangkaw kani kinakatubang na rice import duty dapat strategically time to minimize its impact on both local and global markets. Sa tao kan bagay na niya, nagpatadid man si Chu Laurel na biglaan na 20% point hike ana pwedeng makaraot aparte mismo kan rice market asin mapaluya ang paglalapigot kan gobyerno na pakusugon ang presyo poon paman kan nakalis na taon. Inawan doon paman ni Chu Laurel na ang Pilipinas bilang saro sa mga major rice importers kan bilog na kinabanda may mga importanteng papel sa lado man kan global rice pricing nginuli man kan demand supply kani maging sa regulatory dynamic. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal, pinaglinaw ni Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na lakdang nakapalaman sa general rule na dai tinutugutan ang paggamit kan cellphone sa oras kan klase. Suportado kan Department of Education DepEd ang paggamit kan pinagapod na electronic devices kapag ibinali ini sa pag-aadal. Nainot kani nagkaigwa kaya nin debate manungod man sa paggamit kan cellphones asin man na tablets sa mga classroom, partikular na sa mga eskwelahan na padagos asin maigpit na ipinagpapasudod na no gadget, no policies. Pinagapayag kan sekretaryo ana educational initiative arugman kana academy na para lang sa public school ang nagagamit kaini ang mga estudyante may access sa partikan platform via smartphones. Si
realidad ang digital gadgets ang naging essential classroom tools sa pwedeng kadakol na mga public school orog na kapag kulang sa physical textbook, workbooks as in reference materials. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Nagsagibon in kilos protesta nagkaperang mga progresibong grupo asin man organisasyon kada Independence Day sa kalabaan kanda T.M. Calao Avenue dubad sa parte mismo kan Ermita Manila kan nagtalikod na aldaw kan Webes o kasudma aabuton sa 2,000 na mga rallyista nakisumaro sa demonstrasyon laban sa pinag-aapod nindang negative effect kan balikatan exercise sa sindang mga kabuhayan kontra sinda sa pinakusuga na military intervention kan United States sa Pilipinas asin subuot pakikisabuatan sa padagos na pag-atake kan Israel asin man na Palestine. Isinagibuman ninda ang convict digdi tinukdo an impeachment proceeding laban man kay Vice President Sara Duterte. Tulos na kaigwa nin pinagulangkan Manila Police District MPD operatives ang mga militanteng grupo alsin nagaralayas bandang alauna nin paghapon sa presente Mayo man ninapabareta na nakulugan sa nasambit ng rally. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal. Sa selebrasyon kan ika-127 Independence Day, nangapudan ang nagkaperang mga senadora na masa makusug na pagkakasararo asin man kooperasyon sa gabus kan mga Pilipino sa tao man kan issue politikal na kung sain iyo mismo ana nagraraot sa parte mismo kan Pilipinas. Basado mismo kay Senate President Francis Chis Escudero, iba sa Independence Day rights duman sa Bara Soa in Church duman sa Malulus, Bulacan, kakayahon kan mga Pilipino ang mga angat asin nagpapatusa sa bilog na nasyon ngunyan. Tinawan doon ka na nasambit na nga opisyal. Naglalaom si Escudero na papakusugon kan na Pilipinas ang political maturity sa atubangan kan selebrasyon kan ika-127 aldaw kan libertad gikan sa dayuan na kontrol asin na pananakop para man kay Senadora Loren Ligarda na dailang sa parte mismo kan independensya ada selebrasyon sa kasaysayan kundi digdi sa pang-araal daw na pangakong may prinsipyo na magdudulot sa kapalibutan, itaas ang kalidad kan edukasyon, preserbasyon kan kultura asin siguraduhon ang pagkakapantay-pantay kan komunidad. Mantang ipinagpaig man ni Senadora Cherwin Gatchalian na sarong dakula asin makusuga na pagpapagirumdum ana sinasabing selebrasyon kan aldaw kan katalingkasan sa sakripisyo na pinaggibo parman sa soberenya asin enduring spirit kan mga Pilipino. Subuot digdi grabing mailap ang tunay na kasaysayan kan libertad mantang digdi nagkukumahog ang mga Pilipino sa parte mismo kan kawaranin trabaho indigence as in learning deprivation. Kasumpay ka na bagay na ini nangapuda na anak mga senador natutukan kana administrasyon bako lang ang politika na problema kundi ang problema na kinakasangkutan kan kada Pilipino. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado nasyonal, ipag papaliban na guda kana
Commission on Election COMELEC and voter registration para man sa barangay asin man sangguniang kabataan eleksyon na nakatalaan kuta ng gibon sa maabot na bulan kan Hulyo sa tao man kan prosopistong term extension kana mga opisyal kan na barangay. Ginibo ni COMELEC Chairman George Garcia an pahayag kani kanda sudma matapos ratifikaran kan Senado kan nakalis na Miyerkules nin pagkabanggi sa parte anda Bicameral Conference Committee report na obhetong palagkawon na asinman palawigon ang termino kan prosopuesto sa barangay asinman SK official gikan sa tulo sa gudnang 4 na taon asin na iyana i-oktaba ang perilian sa inot na aldaw kan Lunes kan bulan kan Nobyembre 2026. Sigun kay Garcia, digdi ginagalang kan Commission de Election COMELEC ana mapapagkasunduan asin na masudod lang sinda kung ano ang dapat. Sigun paman kay Garcia, halatuninda anda mismo napahayag ni President Ferdinand Marcos Jr. kung aaprobaran o ibibito anasambit ng prosopistong lakdang. Pinagpahayag kan poll chief na ana full body nakatala na magsagibo kan pinagapod na emergency meeting sa masunod na simana tanganiman na trataron ang preparasyon sa BSKA kabilang na ang procurement kan mga requirements asin ang posibleng suspension kan voter registration. Pinaglalauman man ni Garcia na maabot sa 60 o 70 milyones na mga Pilipino ang magpaparehistro para man na makabuto para man sa BSKA. Ihilingon man kan COMELEC ang hirit kan mas halangkaw na pundo para man sa 2026. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal piga angat kana Philippine Coast Guard PCG ang mga Pilipino na padagos na girumdumon ana pagbubuwis nin buhay kana mga bayani na ipinaglaban ana libertad asin karapatan duman sa West Philippine Sea WPS. Basa duman ki puli o ki PCG spokesperson to WPS Commodore J. Tarilla and kakaiguan ni pakikipaglaban pagtindog nin laban sa pag-aapi kan mga dayuhan ang kausa kung tano tanag kaigwa nin libertad o kalayaan sa parte kan kadagatan kalangitan asin man sa kadagaan na nagbibilog kan sakop kan nasyon kan Pilipinas. An minsay ni Tarilla ang kasabay kan pag-silibrar kan ika-127 taon na anibersaryo kan aldaw kan katalingkasan kasudma Hulyo 12, 2025. Sinabi ni Tarilla na dapat girumdumon na maski gura numan karayuan na WPS o West Philippine Sea party pa ini kan Pilipinas ipinaglalaban kan mga ninuno na mga Pilipino. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Solamente ang Supreme Court lang ang may kapangyarihan na makapagsasabi kung na balga sa saligang batas o konstitusyon ang naging desisyon kan impeachment court na ibalik sa parte mismo kan Kamara ang 7 articles of impeachment na isinampa laban man kay Vice President Sara Duterte. Nilinaw ini kasudma ni Senate President Francis Chis Escudero matapos mag-aninin labi-labing pagbabatikos sa nagkapirang mga legal as in constitutional expert kabali ana framers kan 1987 Constitution manungod sa ipinabalik na article of impeachment duman sa parte mismo kan Kamara na atubang si Duterte sa 7 kaso kabali na ana betrayal as in public trust sering man paglulustay kan milyones na kantidad kan confidential fund na ipinamudbud sa nagkaperas ng persona na itinago sa pangaran kan Syria
asin na ositseria, asin na nagkapirang mga pagkakaan arog ka na piatus. Alagad ipinagpayag ni Escudero na malinaw na nakatalaan sa parte mismo kan rules of court an gabus subuot digdi su generis o gustong sabihin may class of its own an impeachment court, sabi pa man kanda Senate President. Sa butong 18 affirmative votes asin 5 negative votes, nagdesisyon ang impeachment court na ibalik ang article of impeachment laban man kay Duterte sa House of Representatives. Nakatalaan man sa desisyon ang korte na pinagapapaluwas kana Kamara ang certification na dahi kani pinagbalga ang saligang batas o ang konstitusyon sa pagsulong kanda subuot sarong impeachment complaint sa laog kan sarong taon. Digdi pinapasimbag kana korte ang Kamara kung pwedeng digdi ikusog asin man maiyalipat sa 20 Congress asin gusto kani na preparado sindang idagos ang impeachment complaint laban kay Duterte. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, kasumpay kan kasong impeachment laban man kay Vice President Sara Duterte. Digdi ipinagatanggol sinurog ni Senador Christopher Bungo ang pamilya Duterte sa pagsasabing preparado ang mga ini na atubangon ang mga akusasyon asin gampanad ang sindang trabaho na may integridad. Pinagladawan kaniya si dating Presidente Rodrigo Duterte asin man si VP Sara Duterte bilang mga lingkod ng bayan na dai nagiiwas sa pananagutan urog na sa atubangan kan mga kontrobersya politikal. Dinagdag kani na ang dating Presidente padagos na nagsasabi na preparadong atubangon ang anuman ng mga sahot digdi sa Pilipinas asin sa ibang mga nasyones. Tinawan doon na maging si BP Sara na inut naman na nagpahayag na atubangon ang impeachment case na isinampa laban sa iya manungod man sa legal na proseso kan impeachment. Nagapatanid ang senador laban sa pagsulong kan pag-iimbestigar na daimo na ni Roselva ang mga seryosong kaputan sa lado da kan konstitusyon. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pig-ing kaminar ni Senador Wing Gatchalian ang mga taxpayer na digdi samantalahon ang pinapalawig na state tax amnesty poon kana Hunyo 16. Naglalaom nagagamiton ang mga qualified taxpayer ang pinalawig na programa kana tax amnesty ninulita magaduduli ni sa saindaning pagkakataon na gibu na legal an sa indang mga pagsasadiri asin man an sa indang mga negosyo. Ang Republic Act 11956 na si Gatchalian ang panginot na autor ang naga-emyenda sa Tax Amnesty Act na nagatutugot sa mga sinasabing iyo ang nagpapadalagan na transferi asin beneficiaryo kana nabayaan asin bayadan na buwis sa parte mismo kan pagrurugaring na mayo nin multa o interes sagkod ng Hunyo 14, 2025 sa irarom kan lay ang pag-file kan pinag-aapod na state tax pwedeng gibuhon nin manumano o sa paagi man kana elektronikong paagi sa anuman na autorisadong agent bank o revenue district office kana nasambit ng beneficiaryo. Tinugutan man kan lay an installment payment tanganing income na ron an mas
dakul pang iba na magbayad kanasambit ng buwis sa party mismo kan sa indang mga pagsasadiri. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado national, tinanggal na kan European Commission and Executive Body kan European Union ang Pilipinas gikan man sa listahan kani sa mga high-risk countries na minomonitor kan black para man sa money laundering asin terrorism financing. Inanunsyo kan European Commission na inali na kan ang Pilipinas maging ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda, asin man ang United Arab Emirates gikan sa updated na listahan kan mga high-risk jurisdiction para man sa financial crimes. Magigirumduman na pinag-anunsyo kan FATF kan bulan kan Pebrero na ang Pilipinas ang dai asin na bakong maigpit sa pagbabantay para man sa money laundering asin na financing of terrorism o mayo na sa irarom kan gray list payag paman kan Bangko Sentral kan Pilipinas Governor Eli Rimuluna Jr. na maray na bareta ang nasambit ng pinaabot kan European Parliament mapadapit man sa pagali sa Pilipinas kan mga pangaran na kabali sa mga nasyones na kritikal pag-abot sa lado kan money laundering. Ang iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal sa kinabaning karawat asin man sa lado international pagkatapos po nin pagirumdum. Padagos-dagos kita sa detalyes kana sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, naging produktibo man ang tig-conducer na Bontis Day Medical Mission duman sa barangay kanda Kulakling sa Banwaan kanda Lupi Camarines Sur para man sa mga namamanwaan asin man sa mga badus na nakapag-abil ni na libreng ultrasound, health check-up, health education, mga bulong, vitamina asin iba pang prenatal services na kung saan ini ang pinagagibo kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pagiginot ninda Gobernador Luigi Villapuerte asin man Congressman Elry Villapuerte pinadara ang serbisyong kapuerte duman sa Banwaan kan Lupi Camarines Sur kaugmahan man para sa first time mama o mga ina arog ninda Arnie Alpanti ana siring na mga programa huli kan libreng ultrasound nasa iya nga naabil unako sigun sa iya inot na aki niya an sa iyang ipinagbabados asin maugma siya maarama na namarayan salud kan sa iyang aki kaya dakulang tabang subuot para sa iya ang mga serbisyo nga tigihiras kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagiman ni Governor Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Elry Villapuerte. Dagos na ang medical mission na pigakokondukta partikular na sa mga hararayong mga lugar kan na probinsya para makatao ni magkakadigong serbisyo medikal sa mga namamanwaan na mga taga-probinsya nin Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kan mga barata pa sa lado nasyonal
pangmumulisya sa menor de edad ang kausa kan pagkakadako pa ki alias Ansis, 49 anyos residentes kan barangay kan Pandanan, duman sa Banwan kan Karamuan, Camarines Sur. Ini iyo ang rank number 4 most wanted person sa Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur. Nadako pa siya kan grupo kan tracker team kan Karamuan Municipal Police Station alas 4:30 nin pagkapon kasudma sa bisa kan mandamiento de aresto para man sa pagbalga kan Section 10 Paragraph A kan Republic Act 7016 o ang pangmumulisya sa sarong minor de edad na may piyansang nagkakantidad 200,000 pesos sa kada saro. Sa presente, anda nasambit ng sospetsado na rank number 4 most wanted person duman sa Banwaan kan Karamuan, Camarines Sur, nakakulong sa sinambit ng hipatura kan pulisya. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Naga nakaandam sa panahon kan tag-uran. Buyet padere sa detalye. Nakaandam na sa panahon ng tag-uran ang lokal na gobyerno ng Naga sa naging paghampang kan mga kagawad sa media sinisay kami nasubot sa Weather State Bureau sa bulan ng Hunyo asa sa bulan ng September lauman ang makusog na pag-uran o luman sa pagpunkan rainy season o habagat season. Dagdag pa kan mga nila ang habagat asin LPA makusog na pag-uran na dara sa nasyon kung kaya sigon sa report pig-activate na kansulad ang gabos ng mga barangay risk reduction management council o management committees na kung saan nagpaapod man ng meeting ang Sinakan City Disaster Risk Reduction Management Office sa gabos ng mga kapitan, SK chairman sa asin BRMM tuuli sa focal person tangaling magpulang paghilo kan mga response actions katakod kay ni pun kasimma asa sa masunod na semana mapuna ang paglingig ng mga barangay siring man kan igwang ginibong programa ang syudad na kung saan sa laog ng duwang alaw kada barangay igwang alokasyon ng numero kan individual na sarabay-sabay kan paglinig kan mga drainages na human ang mayor na dapat tinigan tangaling makabilo ang tubig baha sa pag-agi asin tangaling daina magkaduan ng pagbaha urog na sa mga low-lying areas. Para sa BBS News, Boy Cadares. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, katakod man kan selebrasyon kan na pintakasi o kapiestahan kan syudad kan Irigang Unyanal daw. Sarong lokal asin man overseas job perman. Ada piga kondukta kan na gobyerno probinsyal kan na Camarines Sur sa paagi ninda Governor Luigi Villapuerte asin man na Congressman na Migs Villapuerte sa tabang man kan Camarines Sur piso kan nagtalikod na aldaw sa New Government Center Santa Cruz sa Iriga City. Sobra sa 8,000 na mga bakanting mga trabaho antig era sa mga Irigeños maging sa mga pagtaraid na mga banwaan kumbinyenteng maraya para man sa mga namamanwaan na naghahanap nin maray asin disenteng trabaho ulit ta inirani na mismo sa sainda ang mga oportunidad sa parte mismo kan paghanap nin trabaho asin daina kinakaipuan pang magrayo asin maggastos nin dakulang kantidad presenti man sa lugar an manlain-lain ng mga ahensya kan gobyerno para maghira sa nin mga serbisyo tanganing mas pang maparikas ang pagkuanindanin mga dokumentos na kinakaipuan sa saindang trabaho na kunsain pigatud kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa tabang ninda Congressman Migs Villapuerte asin Gobernador Elry Villapuerte asin Gobernador Luigi Villapuerte. Iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Lalaki na nahulog sa bubon duman sa Sipokot, gadan mayong foul play. Sabi ka na PNP duman sa Banwaan kan Sipokot, Camarines Sur. Boss o Kaisminda sa detalye. Pinagpaluwas na ka na PNP Sipokot ang resulta ka ng investigasyon na sa pagkakadiskubre ka
sa sarong persona na sinasabing nahulog sa bubon. Anduman sa barangay Tula-Tula sa Banwanin si Pocota, Camarines Sur na konsay ng biktima, piniso sa pangarang si Jim Yu, 41 anyos, sa residente kan barangay Tula-Tula si Pocota, Camarines Sur, na konsay nini nadiskubre na kinaagahan kan sa iyang tugang na may alias na Big, 44 anyos, sa residente kan kaparehas na barangay, na konsay ini nagka-report sa paturakan na PNP na supot sarong persona anadukayan sa indang residensya o harani sa indang residensya 60 metros an rarom kan balon o inaapod na bubon na pinagsasakduhan sa pahayag kan tugang. Inisubot sasabing masakdunin na tubig sa nasambitan ng bubon. Alagad ini anday na nakabalik, kinaagahan na ini nadiskubre na naglalataw na sa hararom na bubon na konsayin nasakitan subot na ma-retrieve ang lawas kay nining huli naman sa rarom kana sampitan ng bubon. Nagluluwas sa investigasyon kan mga autoridad sa mismong kataid kan uduman mismo sa bungad kan bubon na hiling na igwaning dinarinasan na pinagkatutubudan, posibleng nadarinasan na sampitan ng biktima na nahulog sa bubon na nagresulta kan sa iyang kagadanan. Dagdag na bareta sa Lado Local Oscarisment. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Ay ba pang detalyes ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal ang pasyente na nagpapatudok kontra rabies sa Naga City General Hospital padagos ngunya na naglulubo o naglalangkaw. Padagos ang paglangkaw kan mga nagpapatudok ni na anti-rabies vaccine sa Animal Bite Center kan Naga City General Hospital. Sigunyan kay Doktora Jamila Maghente. Hali sa regular na 50 pasyente kada aldaw, ini suminakat na sa sanggatos o mas dakul pa ang nagpapatudok ni na bakuna. Dakulang porsyento kan mga pasyente gikan sa parte kan syudad Kanaga, igwamanin mga hali sa mga pagtaraid ng mga banwaan. Kadaklan kan mga pasyente nagpasiring sa center, nakagat kan sa dirinindang mga atama na mga hayop kisa sa mga layas na mga hayop. Degdiya pangapudan ngunyan kan ospital sa publiko na maging bihilante asin responsable sa saindang animal o duman sa mga animal lover. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Oplan na balik eskwela task force kan Departamento kan Edukasyon na Bicol na nagkakaigwanan ni na lakdang para sa salbadong pagbubukas nin klase sa aldaw kan na Lunes. Daryl Banyas sa detalye. Nagtiri po na si nag-urulay ang Oplan Balik Eskwela Interagency Task Force kan Department of Education digdi sa Bicol para diskutiron ang mga mayor na isyu asin estratehiya katakod sa salbado asin sarabayan na pagbukas kan klase sa maabot na Lunes, Hunyo 16. Sigon sa DepEd Bicol, Pigibilog, kan manaylain na ahensya de gobyerno ang sinambit ng task force na masigurar ang preparasyon kan gabos sa sektor para suportaran ang pagbabalik eskwela kan mga estudyante. Kabali sa task force ngunya na taon, ayo ang PNP Police Regional Office 5, LTO Bicol, LTFRB, ang Office of the Civil Defense, Bureau of Fire Protection, DILG, DOH, kabali man ang DSWD, ang DPI, DICT, PSA, asin man ang PIA sa Region 5, na pigpanginutan man inikan Department of Education, Regional Office 5, sa paagi kan Regional Director asin Public Affairs Unit. Sa paagi kan sinabit ng kolaborasyon, inasigurar kan task force na tultul asin marirahay ang mga lakdang sa salud, transportasyon, seguridad, asin mga safety measures para man sa matriyumpong pagbukas kan school year 2025-2026. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta
Basta Bareta, sigurado. Sa kasumpay na bareta sa pagbubukas kan na klase ang traffic management plan kan Naga City Police Office para man sa balik eskwela sa Naga padagos ng pigpipreparar. Pigpreparar na kan Naga City Police Office NCPU ang sa indang traffic management plan as in deployment kan mga personay ninda para man sa utob ka na balik ka eskwela digdi sa laog ka na Siyudad Canaga, sabi ni OIC City Director Police Colonel Gilbert Pariñas. Piga adala na ninda kaibaan mga station commander ana paglatag kana mga polisiya para man maging katuwang kana public safety office ang mga miyembros kana PNP saro sa mga problema sa kada may klase iyo ana paggabat kan bulos kan trapiko orog na sa mga mayor na mga tinampo sa laog kan Siyudad Canaga arog na sana kan Piña Francia Avenue asin man na MT Villanueva Avenue pasiring sa Bagong Bayan Sur na pinagkukonsidera na saro sa mga university built kana Siyudad Canaga ninuli taya unigdi ang mga nagdadarakulaan ng mga eskwelahan sa laog kan siyudad apuer kayan nagdadakol na bilang kan mga lulunadan mga sinasabing ulang asin mga lulunadan na nasa salang paradahan ana nagiging rason kana pagpiot kan bulos kan tinampo o trapiko sa laog kan Siyudad Canaga. Dagdag pa ang kawaranin tultol na lulunadan asin na babaan ni mga pasahero. Sa iba pa nga detalyes kita kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa lado lokal an BMC dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur o an pinagapod na DSGR MMH BMC Pili bukas na ini para mana sa mga namamanwaan igwadigdinin na better medical care asin na komprehensibong pangangataman sa parte mismo kan salud hatod kan Bicol Medical Center bukas bagong urgent care and ambulatory services sa parte mismo kan BMC dyan sa Banwan kan Pili Camarines Sur an BMC dyan sa parte kan Pili extension kan BMC digdi sa laog kan Siyudad kan Naga o dyan sa parte mismo kan Panganiban na pagsasadiri kan gobyerno nasyonal pwede man makaabil kan pinagaapod na dental check-up anti-rabies vaccination o medical check-up gikan sa mga doktor asin healthcare workers dyan sa parte mismo kan bukas ana mga serbisyong medikal na pinagaatod kan BMC Pili Extension dyan sa parte mismo kan Banwan kan Pili Camarines Sur. Iyo ang mapadapit man sa Animal Bite Treatment Center, Urgent Care, Adult Clinic, Maternal and Prenatal Clinic, Children and Adolescent Clinic, Dental Vaccination, telemedicine, laboratory, pharmacy, asin counseling sa mga minasunod, nutrition, teen wellness, family planning, smoking cessation, and BMC Pili dyan sa Kadlan Pili Camarines Sur bukas sa aldaw kan Lunes sa gunang Biyernes alas 8 nin pagkaaga sa gunang alas 5 nin pagkahapon apwera na lang kung holiday. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado sa kinabanda ni kamugtakan ka na panahon dagos naman na naging bagyo and sarong low pressure area na nasa laog kan na Philippine Area of Responsibility of FAR. Basado yan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration of Pag-asa. Naging tropical depression
ana LP basado alas 8 nin pagkabanggi kasubanggi. Inapo dining bagyong si Auring an inot na bagyo na luminaog sa Pilipinas ngunya na taon magigirumduman oring nahiling ana LP sa distansyang 200 kilometros sa northern Ibayat Batani sa bandang alas 3 ni na pagkahapon kana sudma. Ta iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata o mga barata kita ngunyan sa luwas kana nasyon. Sa tuyang barata sa luwas kana nasyon, pinusasan si Californian Senator Alex Padilla ninulikan subuot pagtangka kaniya na pagapot sa press conference ni Department of Homeland Security Secretary Christy Noem duman sa Los Angeles, California. Ang nasambit ng senador bako man na miyembro sa kana media kaya mayo ning karapatan sa gidigibong press conference na magaput ninulitaan mga imbitado sa naman sa nasambit ng press conference iyo ang mga miyembros kan media. Alagad sa pagpurbar kaning pagaput, pinusasan nini kan mga pulis duman sa party mismo kan California, USA. So, kung sa imo, senador ka pa naman. Sa tuyang barata ngunyan sa kinaban nin Karawat, laog na sa quarterfinals kan Women's Tennis Association 125 Lexus Lakely Open, si Alex Ila nadomina kana Pinay tennis star si Valentina Reiser kana Switzerland sa iskor na 6-1, 6-2 sa kawat na pinagibo duman sa party kan Great Britain. Ini ang ikaduwang pagkakataon na makakalaog sa grass court na sarong paghahanda para manda sa pagsabak kani sa Wimbledon na kung saan mapuon sa uring party kan bulan kan Hunyo. Marikas na nalusutan ni Ila ang duwang tabla sa ikaduwang set sa na nga maigana kani ang apat na sunod-sunod na kawat. Iyan mga tugangan na mga katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan na sa tuyang nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department si Sir Stephen Pabis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa ido pong pagantabay, mapasatuya pulugodan biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Mga tugang diwata, marhay na aga po sa Indogabos. Aldaw po tabi kita ngunyan ka na Lunes. Ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan kan sa lado lokal. Bagyong Auring, iyoan ka inut-inuting bagyo na nairehistro sa Pilipinas ngunya na taon. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga pinatanom na gulayon ka na DSWD sa parte ka na Banwaan kan Tinambaka, Camarines Sur, inani na. Sa tuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal, iba pa nga pamayukan na mga barata lokal. Maabot sa 1.7 mga estudyante ang pinaglalauman na maabot sa pagpuon kan klase sa Bicol sa masunod na simana o sa aldaw kan Lunes. Iba pa nga pamayukan na bareta sa lado lokal,
saruan gadaan sa nangyaring aksidente sa bikulo sa barangay Taisan sa Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur. At kahulog kan sarong lalaki sa bubon kan sa Banwaan kan Sipukot, pinagkumpirmar kan pulisya. Ay nawawaranin paglaom si Congressman Governor Ezequiel Revillapuerte na may extend ang termino kan mga barangay asin man SK official sa 2026. Saro pang pamayukan na barata sa lado lokal, plano kan na probinsya nin Camarines Sur na makipag-partner sa mga pribadong kumpanya para sa operasyon kan na provincial hospital. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan sa pagkatapos nin pagirundum. Paring Juan, kumusta? Mukhang big time ka na ngayon Napagtapos mo na yung anak mo sa kolehiyo. May sariling negosyo pa. Anong sikreto mo? Pagsusumikap, sipag at tiyaga lang sa pagsasaka paring Pedro. Sumala ako sa grupo ng mga magsasaka at dahil sa kanila, nakatanggap ako ng mga libreng binhi at abono mula sa Department of Agriculture. Nakasali din ako sa mga training kung saan natuto ako ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka. Nakakahiram din ako ng mga libreng makinarya na bigay ng DA sa kanila. Dahil dyan, mabilis akong nakaipon dahil sa nadagdagan ng aking ani at kita. Mainam pala talagang maging miyembro ng grupo ng mga magsasaka. Hindi lang ikaw ang uunlad, kundi pati na rin ang iyong kapwa magsasaka. Kaya ano pang hinihintay mo paring Pedro? Tara na sa opisina ng Farmers Association namin. Sagot ko na ang membership fee mo. Hinihikayat ng Department of Agriculture ang mga magsasaka na magmiyembro sa mga farmers, cooperatives and associations. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa opisina ng DA Bicol, Barangay San Agustin Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indogabos. Ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal sa kamugtakan kan na panahon ang binabantay na bagyo sa laog kan Philippine Area of Responsibility saro ng naging bagyo asin man ini pinagpangaranan na kan pag-asa na auring. Ini ang kainut-inuting bagyo na nabilog sa laog kan na Philippine Area of Responsibility o parngunya na 2025 basado man sa Weather Bureau. Huring namataan na ang tropical depression auring sa distansyang 250 kilometros kan norteng Itbayat, Batanes. May patos-patos ining duros na nagaabot sa 45 kilometros an kada oras asin iguananin paburbugso na duros na nagaabot sa 55 kilometros an kada oras. Sa tuyang mga barata pangunyada sa lado lokal, gadaan ang sarong 51 o 59 anyos na babae hapadibagong insidente na naman in road crash duman sa parte mismo kan Banwaan kan Sipukot, Camarines Sur kung sa inangyari ini ana madugong aksidente sa parte kan Rolando Andaya Highway Senior sa parte kan Barangay Taisan Sipukot, Camarines Sur alas 6 na pagkaaga kan nagtalikod na aldaw kan Miyerkules. Basado sa report kan Sipukot Municipal Police Station pig dadalagan kan Toyota Vios na may plate number NHB 6880 pinagmamaniyo ni John Argi Mayor Alvarez 38 anyos lunad ana mga pasayro na sinda Emilita Alvarez Mayor 59 anyos asin na Dinsel Simbrano Mayor residentes gikan sa parte mismo kan siyudad kan Baguio pasiring duman sa parte kan probinsya kan Albay tangani sana na makipagpiesta sa saindang mga sadiring tao duman mantang nasa parte mismo kan kurbadang tinampu pinagpurbaran na mag-overtake asin sinundan kan lulunadan dahilan tanganing digdi ana Maximus wing van truck na may plate number NKK
6121 pinagmamaniukan sarong Dats Michelle Bitron E. Fernandez 46 anyos kan Lumina Homes Bagta Taisa o Tansa Cavite sa kusog kan pagkakabangga nagsapo nin grabing injury si Emilita Mayor asin pigdara sa Sipukot District Hospital. Ini pigdeklarang dead on arrival sa paagi kan doktor kan sinambit ng hospital. Mantang sigun sa pahayag kan Philippine National Police na pagaraman na ibang lunad kan nasambit ng kotse asin man kan ban iniyo and nagkaburugbog sa naman an sa indang mga lawas puwera na lang kan babaeng binawian na buhay sa nasambit ng aksidente. Uyaan na parte kan mga pahayag ni Police Sergeant Romil Aquino ang tagapagtaram kan Sipukot Municipal Police Station. Bali sir, so nangyaring aksidente po kahapon is naka-involve po duman ang sarong wing van truck saka sarong Vios po. Bali po, ang sa investigasyon may nag-overtake po itong Vios sa kurbadang porsyon. Kaya nabulaga siya duman sa truck na paabot po, which is nag-cause ng collision. Kaya po, nagpusa ito ning pagkasawi po ning sarong pasahero kang Vios po sir. Bali po sir, ang Vios po sir, hali po siyang Bagyo, pasiring po sinda sa Libon Albay, saka ang truck naman sir, hali sa Pasakaw, pasiring din po ning Manila. Bali po ang Toyota Vios kasi sir, nag-overtake siya sa portion na kurbada. Nabulaga siya duman na may paabot pala na truck, kaya nag-costing collision po sa duwa. Yes po sir, bali ang sakay po sir nung sedan is 5 po. Sarong pamilya sinda sir. Ay, nako. Haling Baguio City, nagpasyar. Nako. Makikipiesta ko tayo na sir. Apo, sa Libon. Oh. Bali, may in-overtakean siya sir na bus sa kurbada. Overtake niya sir, nag-encroach siya sa linya nung truck, kaya nabangga. Nagsubok pa man sanang umilag sa truck, kaso Nako. very close na po sa distance ninda sir. Bali sir, sa driver, tsaka sa nakatukaw sa front seat kang kotse, wala naman sir, injury na natamo, bugbog lang sa katawan. Bali po yung sakay na nasa likod ng driver, which is yung mother ng driver, yun po sir yung sa kasawiang palad ay nasawi po. Artikan mga pahayag ni Police Sergeant Romil Aquino, tagapagtaram kan PNP sa Sipukot. Mientras tanto, pinagkumpirmar ni Police Sergeant Aquino na nagkaiguanan ni nakasunduan sa pagultanan kan mga biktima o mga lunad kan sidan asin man kan manemento kan truck, kaya naghagad na lang nintabang an pamilya kan biktima. Uya si Police Sergeant Romil Aquino kan Sipukot Municipal Police Station. Kaso hapon, nagkaigwaman kaagad sinda ning kasunduan, kaya po na-release man tulos po sa mga involved na mga bihikulo sir. Opo sir, nung sedan sir. Okay man po siya sir, bali wala nga ni po siya sir na tamong injury sir. Nako. Yes po sir. Ayun po sir, okay naman po. Nakagibo na kasi sinda sir ning kasunduan at aminado naman po sir si driver ning sedan na fault niya. Kaya naghagad na lang sinda ning tabang sir duman sa may-ari ng truck po. Artikan mga pahayag ni Police Sergeant Romil Aquino kan Sipukot Municipal Police Station. Iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, pre-funeral services nagaasaan mga tios na tulos ining ipapasunod, pati naman ang mga purinarya. Buyet Paderes sa detalye. Matapos na maaprobahan sa Senado ang Senate Bill number 2965 o Pre-Funeral Services Act, nag-aasaan dakul ng mga Pilipino urog na mga tios na pamilya na tulos ipasunod. Kaibahan na ang city government kanaga sa mga nagpreparar para sa posibleng implementasyon kasi ng programa sigon kay Social Welfare and Development Office Annabel Vargas na kulang ginhawa para sa mga LGU ang panukala huli sa perming na uubos ang silang pondo sa pagtaon ng burial assistance sa mga nangangaipuhan.
dagdag pa ni Vargas. Kung mapapasunod ang Free Funeral Services Act, mainaan ba ko lang ang gastuson kansa ng opisina, kundi pati na ang bilog na syudad. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay ba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal pigkumpirmar ni Sargento Romil Aquino tagapagtaram kan PNP duman sa Banwaan kan Sipukot Camarines an insidente nin pagkakahulog sa bubon asin pagkakalamos kan sarong lalaki sa Banwaan kan Sipukot Camarines sigun ki Aquino an biktima permina subuot nagduduman sa bubon asin nahulog kan oras na ito asin an bubon hararom kaya digdi nasakitan na ang mga miyembros kan rescuer na maya was tulos-tulos nasambit ng persona na nagresulta kan pagkakalamos kani kaya digdi and mga miyembros kan rescue kan Bureau of Fire Protection asin man kan MDRRMO iyo ang nagtarabang-tarabang tangani man na mahanap kuta na asin maisalbar ang biktima alagad kinahagahan na ini kan makuha kan grupo kan Bureau of Fire Protection asin man MDRRMO rescue team na nagtarabang-tabang tanganing mahihawas ang bangkay kan biktima sa bubon na nahulugan kani. Uya pa si Police Sergeant Romil Aquino kan Sipukot MPS. Ang ano kaiyan, sir, gari may diferensya po kayo, sir, sa pag-iisip ko. Bali may mga instances na daw po talaga na nagtatry ito mag-lukso. Araram kayo, sir, na bubun, sir, ay. Yes po, sir. Yes, sir, na pinawian, sir. Bali, sir, nagtabangan man po duman, sir, ang MDR sa BSP po para makuha po itong tao. Yes po, sir. Artikan mga pahayag ni Police Sergeant Romil Aquino kan Sipukot Municipal Police Station. Department of Health Bicol pinagirumdum ang publiko na mag-adaptar nin mga lakdang kontra sa dengue. Darrell Banyas sa detalye. Pagirumdum kan Department of Health tigdi sa Bicol ang publiko na mag-adaptar ng mga lakdang kontra dengue sa pag-iinikan 4S kontra dengue strategy kasabay kan pagpun kan tiguran. Patakod kay ni pig-report kan DOH ang kabilugan ng 952 na mga kaso kan dengue digdi sa Kabikulan po Enero 1 hasta Mayo 24 ngunyan na taon nakabaing kan 112% na paglangkaw sa mga kaso kumpara ka nakalihis na peryodo kan taon 2024. Kabali sa 4S strategy, iyo ang search and destroy mosquito breeding places, secure self-protection gikan sa mga kagat ni namok, seek early consultation kung igwang mga namamatian na sinyalis kan dengue, asin ang panghuri iyo ang say yes to fogging. Sinabi kan ahensya na padagos ang sa indang kolaborasyon sa indang mga kapartner asin local government units tangarig na papusugo ng implementasyon sa National Dengue Control Program. Huli ka ini, padagos ang pag-inkaminar kan DOH sa publiko na maglinig kan sa ilang mga karungan at sinasasakupan na area tangarig na maging salbado ang sa ilang pamilya. Mas maray subot na naglilikay kaysa magbasol sa bandang huli, urog na taanhelang ang darakan lamok ang peligroso sa lawas kan mga tao. Apara digdi padagos man ang sa ilang pagpagirumdum na o sa mga kaakian na maging mapagamang sa kapalibutan, partikular sa indang pigdudumanan na lugar o pigkakawatan, maglagnin mga mosquito repellent, tangarig daang igwang pangontra. Sa ngunyan, mawat kan DOH, ang pakikipagtabangan kan publiko tangarig makalikay sinda sa anuman na helang. Dagdag na baleta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Ay bapan detalyes kan mga bareta sa lado lokal day nawawaranin paglaom o pag-asa si Congressman asin Gobernador Elika Elry Villapuerte na may extend ang termino kan mga barangay asin SK official sagkod ng 2025 o 2026
asin na mangyayari ana iski asin na barangay eleksyon sa masunod na taon na bako ngunya na bulan kan Disyembre ini matapos aprobaran na kan Senado an extension kan termino kan iski asin man na barangay official pabor man si Congressman Elry Villapuerti na palawigon man ang termino kan mga lokal official imbis na 3 taon na gibo na 4 o 5 taon na asin 2 termino sa nasinda. Ang rason tangani man na makahamani na mga programa asin na proyekto ang mga lokal official bakong arugunyan na 3 taon sa na ang termino kan mga lokal official na nagre-resulta kan pag-iiriwal pa kan mga politiko ulit pag 2 taon na 2 taon pa lang digdi nag-iisip na naman ni na eleksyon na mga politiko alagad kung dadagdagan na termino kan mga local official magigibo asin magagampanan nindang marhay ansin ng mga trabaho na dai nag-iisip nin politika o papaabuton na eleksyon. Uya si Congressman asin incoming Governor Elry Villapuerti. Well, ako naman din nawawala ng pag-asa, no? Kasi yung 3 years talaga, Kulang. na 3 or 9 years, kada maikli yan, saka masyadong divisive, nag-aaway-aaway yung tao, kada 3 taon nag-aaway sa politika. Dapat kasi gawin yan. Kung ako masusunod, 5 years, 2 terms, ganyan, kung gusto, di ba? 2 eleksyon lang. Okay. Tayo kasi in 9 years, 3 eleksyon, kaya grabe ang away, grabe ang disunity, divisiveness. Kung pwede, gusto nila 4 years, 3 term. Pinipili naman ng tao, 'di ba? Ang kung sino ang gusto nila. So, di kami nawawala ng pag-asa kasi talaga may problema sa konstitusyon. Okay. At yung mga nagsasabi na wag baguhin, ang damit mo nga, binabago mo, ang konstitusyon pa. Ang pagbabago na dapat sa ikakabuti ng bansa. Wala naman kaming problema sa every 3 years, nanalo naman po kami. Pero ang may epekto niyan yung bansa. Dahil nag-aaway-away every 3 years. 2 years nga kasi bago mag-eleksyon, away na naman, banata na naman sa Facebook, sa radyo. So wala nang nagagawang programa. Artikan mga payag ni Congressman asin incoming Governor Elry Villapuerti kan Camarines del Sur. Lalo kan gobyerno provincial kan Camarines del Sur na makipagpartner sa pribadong kumpanya parman sa operasyon kan provincial hospital kung saan ang pribadong kumpanya iyon magastos kan mga digdi pagmamanage sa kana nasambit na nga hospital asin digdi mabayad na lang sa parte mismo kana probinsya asin magkakaigwa na lang kan pinagaapod na profit sharing kung piraman ang kikitaon kan probinsya ng Camarines del Sur. Aminado si Congressman Elry Villapuerti na talagang dipisil ang pagpapadalagan kan sarong provincial hospital. Piga po na ni Governor Luigi Villapuerti asin ipapadagos ni Congressman asin incoming Governor Elry Villapuerti ang paghanap digdi bubukasan sa publiko ang pagkakaigwa ni na private-public partnership kung si Isay ang gustong mag-take over kan sinambit ng hospital. Uyan parte kan mga pahayag ni Congressman asin man incoming Governor Elry Villapuerti. Para magtayo ka ng hospital, siguro mahigit 20 pages ang mga requirement. So, alam mo, tingnan mo pa lang sa staffing, doktor, lahat. Doktor, nurse, pharmacist, radiology. Napakaraming requirement, no? Gusto namin buksan yan matagal na, pero ang requirement talaga ng DOH, yung kailangan may mga doktor, nurse, radiologist, pharmacist ka na sa atin na lang, aminin po natin, napakahirap pong mapuno. Kung hindi mo mapuno yan, hindi ka bibigyan ng permit. Kaya ang solusyon talaga namin, makikipartner na lang po ang probinsya sa isang pribadong kumpanya na sila ang gagastos ng upgrading, management ng hospital at gagamitin na magbabayad na lang sila sa probinsya at magpa-profit sharing na lang kung anong kita sa probinsya. Kasi, alam mo, ang pagpatakbo ng hospital, hindi po biro yan.
lalo na kung provincial hospital. Yes. So yan po ang gagawin. Inumpisa na po ni Gob Luigi yan. Itutuloy ko na paghanap, bubuksan natin sa publiko na magkakaroon ng public-private partnership na kung sinong gusto mag-take over sa hospital, nagagastos na sila, bilyon ang kailangan dyan para mabuksan yan. Artikan Dr. mga Nurse. pahayag ni Congressman asina incoming Governor Elry Villapuerte kan na probinsya nin Camarines Sur. Ang gulayon na napiga patanom kan DSWD duman sa Banwan kan tinambak Camarines Sur, pig-ani na kasudma. Bus o Kaisminda sa detalye. Formal na ang pinag-aani ang mga gugulayon na ipinatanom kan DSWD sa pagikan sa indang programa na Support Training, Cash for Work na kung saan mga beneficiary kay ni iyuman lang manginginabang nasambitan ng programa inotang pinag-implementar dyan sa Banwaan ng Tinampak, Camarines Sur sa Barangay Kanayunan, Kawainan, asin na Ulaga Pequeño sa Banwaan ng Tinampak, Camarines Sur na kung saan sa nasambitan ng programa initangan isubot na ma-address ang pagkagutom sa nasampitan ng lugar asin na mataanan ni na masiram na gugulayon o preskong gugulayon sa hapag kainan ana mga benepisyaryo kaini sa ginibong pagbisita kan DSWD sa lugar pinagharvest na ana mga gulayon asin ipinagpabakal sa merkado na nasampitan ng programa magpapadagos nasampitan na programa matapos na po nan kan DSWD iniipapadagos kan komunidad sa nasampitan ng lugar, partikular mga benepisyaryo kanasampitan ng programa. Tangan isubot na magpadagos-dagos ang programa, imomonitor kan DSWD ang mga imbuelto digding mga persona tangan isubot na masustiniran asin magpadagos-dagos ang nasampitan ng proyekto sa nasampitan ng mga barangay nagapadagos ang pag-ibalwar kan DSWD sa ibang banwaan tanganing buktakan man kan siring na proyekto. Dagdag na bareta sa Lado Local Karisminda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Mapang detalyes kan mga barata sa Lado Lokal pinagkumpirmar ni Congressman na incoming Governor Elry Villapuerte na madali nang matapos ang construction kan na iconic Capitol sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. 70% na natatapos sa construction kani. Padagos-dagos ang construction kani asin na pagpapatinampo kan mga kalsada palaog sa lugar kan na iconic Capitol, mabugta kan Lifestyle Park, mabugtak manin inaapod na mall na kung saan pupo na nasa laog kan 2 bulan kung saan may nakatagama naman na pundo para sa mall. Nagpapadagos ang napatrabaho sa Smart School building na dyan matukdo nin libre nin pagtukdo sa parte mismo kan AutoCAD, graphic design, ay artificial o AI, artificial intelligence, software programming, 350 milyones pesos ang budget kanda itinagamang pundo para sa building para man sa Smart School. Ngunya na bulan pupo na naman ang construction kan School of the Arts and Culture na kung saan inipang world class ang nasambit ng eskwelahan. Uya ang parte kan mga pahayag ni Congressman asin na incoming Governor Elry Villapuerte. Salamat tinanong mo yan. No? Inisip po namin yan 3 years ago, pinlano, napondohan. Yung kalsada, 80 meters, ginagawa na. Yung Capitol, 70% tapos na. Siyempre, pag may Kapitolyo dyan, may kalsada dapat. Ang importante po dyan, marami pong bibisita dyan. So, maglalagay tayo ng lifestyle park sa pampubliko. Sarap ang hangin, maganda ang view. Pero may may mall para kung magutom sila, gusto nilang drinks. Kung wala kang pera, ikot. Kung mauhaw ka. So, umpisa na rin po. Siguro in 2 months, yung may pondo na rin po. Yung mall dyan. Ongoing na rin po yung smart school building.
Kung titignan nyo, ongoing po na magtuturo ng libre ng AutoCAD, graphic design, yung AI, artificial intelligence, software programming. 350 million po yan na building na smart school, ongoing na rin po. Then umpisahan na rin po, ang alam ko this month, yung School of the Arts and Culture, na pwede ka mag-aral dyan kung anything with regard to the arts and culture, singing, songwriting, scriptwriting, photography, fine arts. Magkakaroon ng school dyan, libre, world class. So ongoing na rin po yan this month. Kalsada, ongoing. At nag-aisip pa tayo ng mga iba't ibang mga pwedeng ilagay dyan. Artikan mga pahayag ni Congressman asining kaming Governor Elry Villafuerte. Paragusan paggibunin bagong syudad kan na probinsya kan Camarines del Sur sa kaisipan asin vision ni Congressman asining kaming Governor Elry Villafuerte kan Camarines del Sur, partikular na dyan sa Kapitulyo Provincial sa Kadlan na Pili. Kaya kinakaipuan ang pagpapagayon kan mga pasilidades sa lugar. Oras na matapos ang napatinampu, bubukasan tulos ini sa publiko para sa gusto nga magbugtak nin mga negosyo sa lugar. Opisina, mid-rise, housing, asin kung sain ang mga imbestor hali pa naman sa Manila asin man na foreign investor an malaog asin mabugtak kan negosyo dyan sa Kapitulyo Provincial kan Camarines del Sur. Uya ang pahayag pa ni Congressman asining kaming Governor Elry Villafuerte. Kasi gumagawa tayo ng bagong syudad, Benji, no? Pag may syudad, dapat magandang facilities. Tapos pag ano yan, pag natapos na yung kalsada dyan, ibubukas na natin yan sa pampubliko. Kung sinong gusto mag-invest, magpatayo ng opisina, mid-rise housing, mid-rise na opisina. I'm sure marami pong investor from Manila, ibang bansa ang papasok dyan. Maski nga ni mga taga-Naga, bakit? Opo. Kung may negosyo ka sa Naga, ang katotohanan nagbabahaw po sa Naga. Oho. Diba? So kita mo naman yung baha last Christine at konting ulan nagbabaha dyan. So may alternative na rin ang mga taga-Naga, Legazpi sa Bicol na magtayo sila ng head office nila, opisina dito sa uptown na hindi nagbabaha. Bakit? Mataas po yung lugar, malapit sa airport. So hindi lang taga-Naga, Bicol mag-invest, Manila, ibang bansa. Partikan mga pahayag ni Congressman asin incoming Governor Elry Villafuerte kana probinsya nin Camarines del Sur. Pangatugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa Engineering Department. Yaon dyan si Sir Stephen Pabis asin man Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta, si Junel Cuba, mabalos, kan sendong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya, patin, bindisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado.